Nasubukan mo na bang magluto ng ginataang gulay? Kung hindi pa, para sa iyo ang video ito. Dahil dito sa video ito, magluluto nga tayo ng ginataang gulay. Simulan natin ang ating pagluluto. Kumuha nga ako dito ng kawali at pinainit ito. At nang uminit ng kawali ay nilagyan ko na ito ng kaunting mantika. At nang uminit na nga yung mantika ay ilalagay na natin itong ating sahog na karning baboy. Bali, ang ginamit ko nga ditong karning baboy ay yung part na medyo malambot. Ito nga yung ating kasim na tinatawag. Iniwa ko lang ito ng maliliit at maninipis. Ipapansir lang natin ito hanggang sa lumabas yung sariling mantika nito katulad ng nakikita nyo. At kapag natusta na nga ito at lumabas na yung sariling mantika ay bawasan lang natin itong ating mantika. Medyo madami naman at baka ma-high blood naman tayo niyan. Babawasan ko lang nga ito at matapos nating bawasan ay ilalagay na natin itong ating dalawang aromatics. Mayroon nga tayo ditong bawang saka sibuyas. Igigisa lang natin ito kasama nitong ating karning baboy. Haluin lang natin ito at kapag lumambot na nga ito at lumabas na yung aroma nitong ating dalawang sangkap panggisa ay isang kutsa na natin ito kasama nitong ating karning baboy. At matapos natin itong masangkot siya, dito naman sa parting ito ay maglalagay na din ako ng coconut cream o kakanggata. Sasabayan ko na din ito ng isang basong tubig at maglalagay na din ako dito ng pork cube para buong buo yung lasa ng ating sahog na karning baboy. Dinuro ko nga yung ating pork cube para madaling matunaw at saka ko ito hinalo dito sa ating nilulutong ulam. At dito sa parting ito ay tinatakpan ko na ito. Papakuloy natin to ng mga 15 to 20 minutes para siguradong lutong-luto yung ating sahog na karning baboy. At makalipas nga ng 20 minutes ay binuksan ko na ito. Dito naman sa parting ito ilalagay na natin itong ating mga gulay. Mayroon nga tayo ditong sari-saring gulay. Mayroon tayo ditong kalabasa, talong, sitaw at saka ampalaya. At matapos nating mailagay dito sa kawali yung ating sari-saring gulay ay haluin lang natin ito pailalim para pantay-pantay ang pagkakaluto. At dahil nga kumunti na yung ating sabaw, maglalagay na ako dito ng isang baso pang gata. At matapos ko nga mailagay yung ating gata ay maglalagay na din ako dito ng dilis. Itong dilis naman ay optional. Kung wala naman kayong dilis, kahit wag nang lagyan. Dahil mayroon naman tayong sahog na karning baboy. Haluin ko lang to para pumailalim. At saka ko to tatakpan para maluto. Hindi na ako maglalagay ng tubig dito. Dahil itong ating gulay ay magtutubig yan kapag naluto. At makalipas nga ng 2 minutong pagpapakulo ay binuksan ko na ito. Kung nakikita nyo, nagtubig na nga yung ating nilulutong gulay. Dito naman sa parting ito ay magsisimula na ako magtimpla. Titikman ko muna to para sa alam ko kung saan ako magsisimula. Medyo maalat na nga yung ating nilulutong gulay kaya hindi ko na to dadagdagan pa ng asin. Lalagyan ko na ito ng black pepper o pamitang durog at saka maglalagay din ako dito ng magic sarap para sa pampalasa. Haluin ko lang to para kumalat dito sa ating nilulutong ulam. Tapos kung mailagay yon ay tatakpan ko na to para isimmer pa ng kaunting minuto pa para makuha natin yung lapot na gusto natin sa ating gata. At makalipas nga ng 1 minutong pagsisimmer ito na lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Ito na nga yung ating ginataang gulay. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman tong i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!